Puri ng Diyos. At narito na naman po tayo sa ating pong pagkakaroon ng pagkakataong makapakinig ng mabuting balita mula po sa salita ng Diyos. At ito nga po ay ating pagbubulay-bulayan sa mga susunod na sandali. Bago po ang lahat, nais ko po kayong kumustahin. Kumusta po ang mga ginigiliw po naming taga-subaybay ng programang ito. Sa araw na ito, ako po naniniwalang meron na namang inihandang magaganda, kamanghamanghang bagay ang Diyos sa ating buhay. Dahil yan naman po talaga ang katangian ng ating Diyos, ibuhos ang kanyang pagmamahal sa atin. Kaya simulan po natin ito sa pamamagitan ng pananalangin. Dakilang Diyos, aming Ama sa langit, sa araw na ito, salamat po sa panibagong sigla at kalakasan na taglay po namin. Salamat po una sa lahat sa iyong banal na presensya sa aming buhay. Ama, sa pangalan ni Jesus, maging ang presensya niyo po, mahal na banal na Espiritu, salamat po Ama. At muli kaming nagkatagpo, Panginoon, ng aking mga kaibigan na nakikinig at nanonood, Panginoon, ng programang ito. Pagpalain niyo po kami, Panginoon, sa spiritual na bagay na nais po naming makamit sa araw na ito sa pamamagitan ng pag-share ng iyong word dito po sa araw-araw na pagpapala. Salamat po Ama, salamat po sa pagpapalang ito sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. At ang aking pong ibabahagi ngayon ay matatagpuan po sa aklat ng Habakuk. Naranasan niyo na hubang magkaroon ng dreams or vision na parang dumating sa punto na nais niyo nang i-give up? No, parang ayaw niyo na, parang imposible naman dahil minsan, ang tagal-tagal na pero parang wala nang yatang posibilidad na mangyari. No po, pero sa salita po ng Diyos, makikita po natin ang naging sitwasyon ni Propeta Habakuk at kung paanong tumugon ng Diyos sa pangitain na ibinigay sa kanya. Ganito po sinasabi sa mga talata ng Habakuk. Ito ang tugon ni Yahweh, isulat mo ng malinaw sa mga tapyas ng bato ang pangitain ipapahayag ko sa iyo. Okay? Upang sa isang sulyap ay mabasa agad at may pabatid ito. Isulat mo ito sapagkat hindi pa panahon upang ito ay maganap. Ngunit mabilis na lilipas ang panahon at mangyayari ang ipinakita sa iyo. Okay? So bagamat parang mabagal ito, hintayin mo. Tiyak na mangyayari at hindi maaantala ito. No, napakaganda po ng pagbibigay ng pagtuturo ano po kay Propeta Habakuk na huwag siya dapat sumuko sa pangitain na binigay sa kanya. Dahil ng mga panahon na yun po, no, dumadaan po sa mahigpit na pagsubok ang mga Israelita at sa parabang sa tingin niya ay hindi na sila makakaalis sa ganung kalagayan. Pero alam niyo, binigyan siya ng dream ng ating Panginoon or ng vision na darating ang panahon na ang bansang Israel ay makakaranas ng todo-todong kasaganahan. Kaya naman po, ang unang pinaalala sa akin ng Panginoon ay kung ano nga ba ang karakteristik. Ano ba talaga ang vision na galing sa Panginoon? Kasi baka naman may mga inaasahan tayo ay hindi naman po talaga nababack upan ng salita ng Diyos o hindi po naayon, sabihin po natin sa salita ng Panginoon. Kaya napakahalaga po na pag may vision daw po tayo, kung may inaasahan tayo sa Panginoon, dapat naka-align sa kanyang word. No? Napakalinaw naman po yung sinabi sa kanya sa Psalms 119, 105 na po. Sabi nga ni Haring David, dapat ang salita ng Diyos, no, ang tanglaw, no, sa ating daraanan at liwanag sa ating patutunguhan. Kaya pagsimula hanggang sa matapos po ang ating mga hinintay sa Panginoon, dapat po ito ay naka-align sa salita ng Diyos. At pangalawa, nais ng Panginoon na kung ang pangitain na inihiling natin sa Kanya ay gustong mangyari, dapat kung ito'y maganap na, ang kaluwalhatian nito'y sa Diyos at hindi sa tao. Po, dapat si Lord ang mag-glorify kung bakit nangyari ito. Talagang yung kapangyarihan niya, yung kabutihan niya, yung pag-ibig niyang naranasan natin. Kaya hindi po imposible talaga dahil gustong-gusto namang ipadama ng Diyos sa atin at iparana sa atin na tumutupad siya sa kanyang mga pangako. So dapat pag meron tayong dreams, dapat pag nangyari na ito, dapat si Lord yung mag-glorify. Yan. So, isa pang bagay. Alam niyo po, dapat ang vision is driven by faith. Naunawaan ko nga po, no, lahat ng inaasahan nating bilang mananampalataya ay dapat bunga ng pananampalataya. Hindi sa sariling kakayahan o karunungan. Dapat po ito talaga
aside from ito po ay naka-align sa God's Word, dapat yung God's Word naman o yung mga instruction, command na pinagagawa ng Panginoon, dapat yun po yung ginagawa natin. So that, yun nga po, masasabi natin itong driven by faith. No po? Kaya sabi nga po sa Biblia, no, without faith, it is impossible to please God. And He is the rewarder, no? Kaya yun, mangyayari, i-reward niya. Ibibigay niyang gantimpala yung katuparan po ng ating mga pangarap. Okay? So, at isa pa, nais ng Panginoon, pag meron tayong vision, meron tayong pinapangarap, meron tayong nais makamit, nais niya, ito rin po ay, siyempre, oriented hindi lang para sa sarili natin, ano po, kundi oriented towards other. Alam po natin na yung kapwa natin, meron din silang mapapakinabangan. No po, meron din po silang makukuha, no, o na makukuha na benepisyo. No po, hindi po ito yung puro makasarili lang o pang sariling pagnanais lang. Ganyan po ang nais ng vision ng Panginoon. Ma-bless tayo at maging blessing sa iba. Okay? So siguro may mga transaction tayo, no? Gusto tayo may malaking mga transaction tayong pinapasok, baka naman pag-bless tayo ni Lord, sa atin lang at walang naranasan ng iba. Ang nais ng Panginoon, dapat ang vision niya oriented towards other. Isa pa karagdagan, talagang ang vision, kaya nga kahit medyo matagal, it must be pursued with perseverance. Tiyaga talaga, kapatid, mga minamahal. Pagtiisan natin kung ano yung mga sitwasyon, kahit parang hindi natin nakikitang mangyayari yan, ako, yung perseverance yan po, kailangan paganahin po natin. Dahil tiyak, hindi talaga sumisira ng pangako ang ating Panginoon. At syempre, huwag nating kaliligtaan, our vision must be guided by prayer. Dapat talaga may panalangin tayo. Pag dumating yan, ipapakita naman ng malinaw ng Panginoon yan. Ano po? At sa pamamagitan ng panalangin, isa-isa niyang ipapaunawa sa atin. Kung magkakaroon tayo ng intimacy sa Kanya sa pananalangin, lumalalim yung ating relationship sa Kanya, mas lalong magiging malinaw sa atin ang vision na binigay niya sa atin o mga pangarap, dreams, no po, ay talagang pangyayarihin niya. Okay? So, at pinakauli, dapat ito po yung nakasubmit na po sa kapamahalaan ng Diyos. Kung meron man tayong hakbang na gagawin, dapat, Lord, ikaw ba? Ito ba ang katotohanan? Ito ba ang nais mo? Ito pa yung dapat kong gawin at hakbang? So, dapat umaasa po tayo lahat. Lahat naman ng favor, lahat naman po ng open heaven nga ang gusto niya ibigay sa atin po para mangyari yung vision na yan. So, dapat magtiwala tayo sa Kanya na hindi niya tayo bibiguin at nagpapatuloy tayo na tapat na naglilingkod sa ating Panginoon. Kaya salamat sa Diyos sa araw na ito. Ako'y naniniwala itong mga darating na araw, maraming vision and dreams ang mangyayari sa buhay po natin. At yan po ay dapat pagkatapos nangyari na, ipatupad po, i-share po natin, ipatutuon natin sa ating mga kaibigan o mga minamahal, sa ating mga kapatiran dahil talagang tapat ang Diyos na tumutupad sa kanyang pangako. Kaya kung nais nyo po, no, na maging kaisa, na makatanggap, mapangyari ang mga visions na inyo pong hinihintay sa Panginoon, tayo po ay manalangin. Dakilang Ama, sa pangalan ni Jesus, salamat po sa pagkakataon na buksan, Panginoon, ang kaliwanagan sa amin na ikaw ang Diyos ng pangitain. Lord, nangyari kay Joseph, nangyari kay Moses, at maraming mga tao sa Biblia, Panginoon, na Lord, hindi mo binigo nung sila'y nangako, nung sila'y nangarap, Panginoon, nung sila'y humingi, Panginoon, ng pangitain sa iyo. Lord, nangyayari ang lahat ng ito dahil tunay ngang tapat ka. At Lord, kung mangyayari na malaking vision na ito sa aming mga buhay, Lord, hindi lamang kami ang mabebless. Mabebless din ang mga tao sa paligid namin dahil yan ang nais mo, Panginoon, na maging pagpapala kaming iyong mga lingkod. Kaya salamat po. Una sa lahat, dalangin po namin sa vision na ito, gawin mong malakas, malusog ang buhay ng bawat isa, kagalingan po sa may karamdaman, at walang magkukulang sa pangangailangan, Lord, habang binabagtas namin ang daan patungo sa mga pangako mo, Panginoon. Lord, kami po ay hindi magkukulang. Salamat po, Ama. Pagpalain niyo po ang buhay ng aming mga kapatiran, Lord, sa programang ito, at sa namin bibigay lahat ng kapurihan at kalwalhatian sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat na pinagpala ng Diyos ay magsabi po ng Amen. Salamat po sa pagkakataon at sa pakikinig niyo sa araw na ito. Hanggang sa susunod na pagkakataon, God bless and Shalom!